Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako si Edgardo Gases at ang kasama ko ay si Brother Tony Lagorin. Opo, Ang magandang hapon magandang hapon sa at inyong lahat. opo at Good afternoon to every one of you. andito naman si Sister Julie doon. si Sister Julie. Yan. Bali, ang YouTube channel ko ay Edgardo Gases nga, no? Opo. At bumabati kami ng magandang hapon. Sa inyong lahat. Oo, at sa ating mga kababayan na anak ni Eva, Opo, na assalamualaikum. good afternoon to every one of you, my dear foreigners, at Boker 2. From Israel. Erev Tov sa mga Israelita kasi hapon na po ngayon. Opo. At anyong hasiyo sa mga Koreano, arigato sa mga Hapon. Marahay aga ahapon sa inyo tigabos sa mga taga Bicol. Ayan po. Ayan. So, tulad ng sinabi ko, ang aming YouTube channel ay nagbibigay ng mahalagang informasyon tungkol sa ating komunidad. We are giving information to our community. Opo. Yan. That's right po. Ako ay at si Tony Lagorin, si Brother Tony Lagorin ay ang aming informasyon ay patungkol sa values formation Opo. at paano maglakad ng SSS, Oo. paano maglakad ng annulment, Opo. paano maglakad ng research tungkol sa lupa, Opo. paano maglakad ng pensyon, Opo. ano pa hindi ko nabanggit? Paano Maglakad ng birth certificate. paano maglakad ng birth certificate, paano tulungan yung mga hindi marunong sa pag-file ng kaso. Oo. Etong ating Paralegal. kaibigan, si Kuya Edgardo ay paralegal po. Oo. At siyempre, tumutulong din tayo sa mga nag-abroad papuntang Canada. Oo. At sa ibang bansa. Tama po yun. Oo. Tumutulong kami. So, ayan po. Ngayon, magsimula po kami sa unang segment namin patungkol sa values formation. Opo. At umpisahan ito ni Brother Antonio Lagorin dahil po si Antonio Lagorin ay nagtuturo ng values sa Formation. buong Antipolo Opo. at sa Krami, Opo. sa mga pulis. Opo. Ayan, pagkakataon mo na. Your moment already. Maraming salamat Kuya Edgar at napakabuti ng Panginoon. Isang mapagpalang hapon po sa bawat isa sa inyo. Good afternoon to every one of you. My dear brother and sister, friends, ang values formation po ay isinilang noong 1992. September September 11, 1992, nagkaroon muna ng resolution number 10, Shahani Leticia Ramos. At ito po ay nagkaroon ng pamagat na una, MRP, Moral Recovery Program. At ito po ay binibigyang pahalaga ng tudo ng ating dating Pangulo, si His Excellency Honorable or President Fidel Valdez Ramos, Presidential Proclamation number 62. At yun. Sandali, Pastor. Okay. Nakita ko ni salamin ko. Yan lang naman ipipot. Ah. Patuloy ni Peter yan. Ipagpatuloy ko lang, no? Pag muna, Nung... Pastor, muna po. Hinanap ko yung salamin ko. Opo. Ano to kuya? Hindi yan. Nung ito'y pinasa, mula doon sa ating Pangulo, pinapasa sa mga iba't ibang ahensya ng gobyerno, papunta sa Kongreso, papunta sa DILG. Ito po ay nagkakaroon ng LOI Patnubay, LOI Pagbabago, Republic Act 6713, no? At meron po itong tinatawag din na DILG program na kung saan Executive Order 319 at may bagong executive order sa panahon naman ng dating Pangulo si PGMA na kung saan napasok din namin ang
Malacanang sa kanyang leadership. At ang aming pinaka-leader sa mga bishop noon ay si Bishop Perez. At napasama ako doon dahil ang presidente ng Values for Mission na sa Krami mismo ay si Reverend Amatorio. Pajardo. Si Reverend Pajardo. Noong 2007 naman ay si Amatorio na ang naging presidente ng Values Formation Spiritual Transformation Council. Kaya na medyo nabago at napagandang lalo dahil hindi na po siya MRP kasi na-recover na nga kaya Values Formation Spiritual Transformation Council Incorporated. Ayan po kami ang nagrehistro kasi napabayaan po ang MRP dahil sabi ng mga chaplain, aming kasama doon mga chaplain, no, kunti pa lang, 90 pa lang. At mahina po talaga ang kanilang reply kasi busy rin ang mga kapulisan noon. Ang kapulisan at mga kasundaluhan ay kailangan ng chaplain na at least 150 kasi pagsamahin ang 140 to 150 ganon. Kasi kung pagsamahin ang sundalo at pulis, every 1,000 kasi kahit isang chaplain kailangan. Kaya kaming mga pastor at mga bishop, inibitahan kaming sumali doon at tumulong sa kanila. Meron pong tinatawag na invited to all religious leaders. Yan. At kami po ang nangunang mga karamihan sa amin, Baptist group. At ako po ay isa sa mga representative ng aming grupo, God Cares Christian Church, sa pangunguna ng aming mission director na si Reverend Armando A. Aspa. At siya po ay chairman ng ACMA ngayon, Antipolo Christian Minister Association, na kung saan ay wala namang pumalit sa kanya kasi okay naman ang kanyang pamamahala sa ACMA at siya nagpapatuloy na namamahala sa ACMA ngayon. Kaya paganda ang values na pagtuturo, no? Galing kami sa Krami, 1992, papunta ng Cam Aguinaldo, 1998, papunta ng DILG, Smart Leadership sa DILG, year 2000, and then 2007 sa DOG. At ako ay isa sa mga naging representative sa mga kapulisan sa Rizal, no? Noong 2012. At nagiging atasan din tayo, naging direktor ng buong Antipolo. We go back year 2010 to 2011. 2011 to 2012 sa buong Rizal, and then 2013 up to the present ay naging tayo coordinator ng buong ating bansa ng Pilipinas. Salamat po sa Panginoon dahil marami pong nagtiwala sa atin at ang patuloy nating ginagawa ngayon, bagamat naghintay ang mga kapulisan sa atin na pagtuturo, marami namang mga aktibo. Ako'y naantalang kaunti noong 2017 dahil nagkasakit. Pero sa tulong ng Diyos, dahil kung nagpahalaga tayo sa kanyang kalooban, mas lalo naman tayo niyang pinahalagahan, pinagaling ako sa sakit. At nakabalik ako uli, nakikipag daopampalad sa mga pastors. Nabuo namin ang Eagle Ministry International sa pangunguna ng isang bishop na kaibigan ko, si Bishop Salde Villamil. At ako po ay isa sa mga sekretary doon. At nagpatuloy ang Eagle Ministry ngayon. At marami ng mga pastors at mga bishops na nagtuturo at naka-schedule sa Malacanang, sa mga kapulisan at sa iba't ibang mga departamento. Ang values teaching ngayon ay lahat na po, to all Filipino ages na. May decree yan sa panahon ni Irap Estrada ng ating His Excellency, no, na
siyang nagiging presidente, ay nagkaroon ng Decree 828 na kung saan ay malayang ipahayag ang paghalaga o pagtuturo ng values sa mga may edad kahit 1 year old. Actually, sa salitang makatotohanan, kahit nasa ilalim pa lang ng sinapupunan o binubuntis pa lang ng nanay, ang isang sanggol ay pwede nang pahalagahan mo yan, tuturuan mo yan. Halimbawa, medyo malikot siya, ako lalaki naman, pero ayon po sa 12 kaming magkapatid sa narinig kong na pangangaral ng aking nanay, alam mo mga anak, sabi niya sa akin, binubuntis ko pa lang kayo, tinuturuan ko kayo kasi ang nanay ko kasi lumaki ng mga madre ang nag-alaga sa kanya. Lumabas lang po siya after the Second World War. Ang tatay ko naman ay isang sundalo ng panahon ng Ikalawang Digmaan at sila ay parehong mga istrikto sa pagpatupad ng pagpahalaga kung anong makahalagahan lalo na sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat at kung ano rin ang pagpahalaga sa kapwa natin. Kagaya ng kanyang sinabi na mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Pero unang-una, mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at ng buong lakas at mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Yun po ang ibig sabihin ng values. Meron pang specific na pakahulugan ng values na mababasa rin po natin sa aklat ni San Mateo. Mateo Kapitulo 5, talatang 3 hanggang 12. Mapalad ang mga taong mapagpakumbaba, sila ay itataas ng Diyos. Kaya doon sa pagpahalaga natin, matuto tayong magpakumbaba, huwag tayong nakatingala lagi